Congrats, Kath and Alden, no? Tinanghal sila na top 1 and top 2 brand endorsers, mga kasombrero sa Pilipinas, no? Celebrity endorsers. Tapos, mapapaluha ka dito. Ako talagang literal ako napaluha dito sa ginawa ni Alden, mga kasombrero. Tsaka pinost niya sa kanyang Instagram. Tapos, si Mama Min, no? May pa-orchids or flowers, mga kasombrero. So, yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong kay Mama Min na pinost niya sa kanyang Instagram account, mga kasombreros. May tawag dito, may pa-orchids si Mama Min, mga kasombreros. Ito po ay binigay niya kay Denise Ochoa na mga kasombreros. Hindi ko alam kung sino yung Denise Ochoa, mga kasombreros, no? So, thank you, Tita Min. Super love. Happy birthday again, Denise Ochoa. So, sabi niya dito sa kanyang caption. Tapos, meron siyang orchids nga, mga kasombreros, no, na hawak-hawak at kulay violet yung orchids na ito, mga kasombreros. So, parang binati niya yata na birthday, no? Itong si Denise Ochoa. So, okay. So, tao dito, si Denise Ochoa ata ay asawa ni Dominic Ochoa, no? Mga kasombreros and mga Katinatics. So, si Denise Ochoa. So, friend pala sila ni Mama Min, mga kasombreros. Tapos, si Bianca King. Ay, naku po, nakakatawa kasi nakaka-mention ko lang nakaraan na hindi naka-attend or parang hindi makaka-attend si Bianca King na isang GMA artist or GMA talent dati, mga kasombreros ng Mega Ball 2026, no? Pero may picture para sila ni Alden, so maten para siya, mga kasombreros. Sabi ko, hindi makaka-attend yung si Bianca King kasi parang naglaylo na sa showbiz. Pero na-miss niya palang showbiz at bumalik na siya, no? Ulit, mga kasombreros. So, yan po. May picture sila dito ni Soiti. Post ito ni Mike Helia, no, mga kasombreros, sa kanyang Instagram account, mga kasombreros. So, para sila ng ng damit na black and white yung shades, mga kasombreros. Tapos si Jasmine Curtis Smith naman, tatlo pala yung shinare niya na pictures, no, doon sa may Mega Ball 2026 nga nila. So, dito ay iba-ibang angulo, iba-ibang shots, no? 3 shots pala yun, mga kasombreros. Akala ko isang shot lang ng tawanan nila, no? Or happy moments nila. Kasama si Lexi Gonzalez nga, mga kasombreros. So, kasi isa lang yun ay flash ko nung nakaraan so, akala ko ay isang kopya lang or isang picture lang yun, mga kasombreros. So, 3 picture pala, no? Or 3 pictures pala ang mayroon dito, mga kasombreros. So, yun, talagang happy, no? Kasi nakapag-socialize ulit si Phenomenal Box Office Cinema King at ang kanya mga tropa pips. Ito, nag-throwback ang isang admin, mga kasombreros, ng June 15, 2024. Sabi ni Alden dito sa kanyang picture dati, bakit pa Chinese na ako dito? Ito yung time na Jeju din nga, mga kasombreros, no? Kasi di ba June 15 ngayon? So, ito po ay June 15, 2024. Tapos, June 15, 2026 naman ngayon, of course, na mga kasombreros. So, ito yung time na nag-shoot sila ng Hello Love Again, na patapos na, parang yung post-production na ginagawa nila dito. Tapos, lilipad na si Ethan sa Canada nga, mga kasombreros, no? So, binuhay nila saglit ang Jeju din, tapos doon na umikot ang kwento sa kina-join Ethan, mga kasombreros, sa Canada nga, na kung saan alam natin ang kwento, no, ng kanilang love story. Ito, ang cute din ito, mga kasombreros. Si Alden, na-recall din to, no, to June 15, 2025 yata, June 13, 2024 naman ito, mga kasombreros. So, ito, ginawa niyang comedy dito yung pag-host niya sa Miss Universe, na sabi niya, Alden, sabi nga na, sabi naman dito ni Alden, Hong Kong, sabi nga ganon, Palawan, sabi nga Ginawa na lang niyang comedy, mga kasombreros, yung pasigaw niya ng mga
pangalan or mga lugar, mga kasembreros. So, mamaya i-play ko to para marinig nyo ulit yung kakulitan. So, iba-ibang scenarios ito no, mga kasembreros. May pulang araw siya dito, may papunta sila ng Hong Kong for the shoot nga ito ng Hello Love Again, mga kasembreros, no? Tapos, yung sa pulang araw nila na game, nalaro nga, mga kasembreros. Tapos, ito, sobrang cute nito, mga kasembreros. May isang fan, hindi pa natatapos yung trend, no? Ng I was so obsessed with Alden Richards that my boyfriend looks just like him. So ito, may tsura si kuya, para siyang Indiano, no? Parang sort of Indiano tapos Pilipino, mga kasembreros. So ang cute lang ni ni Alden, of course, and then yung kanyang boyfriend, no, na may tsura. May tsura, mga kasembreros. So, yon talagang, it's Nicole Mas, yung pangalan na nag-upload nito sa kanyang TikTok account, mga kasembreros. So, sobrang kulit lang, no, ni Nicole, na ang boyfriend niya ay kamukha daw ni Alden Richards, mga kasembreros. Tapos, may isa dito na, hindi ko alam kung hindi ko alam kung ito yung, wait. Okay, sige, part pala ito ng major item natin mamaya, mga kasembreros, na itatakil. So, ito na yung time na sabi ko na mapapaiyak ka talaga, mga kasembreros, no? Dahil dito sa ginawa ni Alden. Kasi nag-post siya sa kanyang Instagram account, mga kasembreros, na kung saan ay parang may heartfelt message, no? Ang mga scholars ni Alden. Alam niyo po, napaka heartwarming talaga. Ako kanina ay bigla akong napatiri ay, mga kasembreros, kasi yung AR Foundation niya, sabi niya dito ay real life Victor Magtanggol. Parang nagkaroon pala ng gathering yung AR Foundation Incorporated ni Alden, mga kasembreros, ng mga scholars na yun nga, no, na napatapos na nila or pinag-aaral nila, mga kasembreros. So, ang dami pala nila, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. No, something like that yung number nila, mga kasembreros. So 14 scholars, mga kasembreros, na mga nagsusumikap, no, na makapagtapos ng pag-aaral, and thank God. Parang sasabi na dito na sa totoong buhay daw si Alden yung kanilang Victor Magtanggol, mga kasembreros, kasi nga ay pinag-aaral sila, no, ng Scholarship Foundation ni Alden na AR Foundation, mga kasembreros. So, praise God talaga, no, sa life ni Alden. So, talagang, kasi di ba, bihira na lang ngayon dito sa Pilipinas kung gusto mag-aral. Kailangan makapaghanap ka talaga ng mga sponsor, ng mga scholarships, or kailangan mo maging working student kung hindi kaya ng iyong magulang. So, dapat dumating na sa panahon na hindi na siya opportunity yung makapagtapos ng pag-aaral dito sa Pilipinas. Kasi, nasabi natin na ang edukasyon ay solusyon sa kahirapan. So kung ang edukasyon naman ay very expensive, so may yaman at saka may kaya lang yung nakakapagpaaral, paano naman makapag-aral yung may hirap at saka makawala sa kahirapan kung ganoon naman na parang privilege lang siya, mga kasembreros. So tapos parang ilang pictures yung share dito, 2. Tapos yung isa dito ngayon nagsasalita si Alden, no, pero wala siyang boses next time siguro. Sabi ng may message dito yung isang yung isang post niya, mga kasembreros, ni Alden. Sabi niya, thank you po, Mama Ten and Kuya Alden. Hindi lang po financial ang tinulong niyo sa akin, kundi paano maging mabuting tao. So wow. So ito po yung parang post nung dito ng 2, 3, parang 2 sa scholars, tatlo sa scholars ni Alden, mga kasembreros, which is definitely heartwarming, no, kasi hindi lang pera daw ang tinulong ni Alden, kundi manners, no, ugali na mabuti, mga kasembreros. So yun po, no, thank God, at sana ay marami pang scholars ang mapapag-aral ni Alden at ng AR Foundation, no, mga kasembreros and mga Catenatics. So yun po, no, talagang pagpalain palalo si Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos next item natin, pinost din pala ng Showbiz Entertainment, daming likes, so 179 reactions.
So, pinost ito ng Showbiz Entertainment 23 hours ago. Pogi naman. Sabi niya dito, no? Tapos, picture ni Alden sa Megaball 2026, mga kasambreros. So, syempre, no? Napaka-pogi ni Phenomenal Box Office ni Mang King. Tapos, yon, major item tayo mga kasambreros. Congratulations kina Kathy Alden. Nagulat ako dito kasi pinost ito kanina sa TikTok mga kasambreros, no, na kung saan ay most in demand celebrity endorsers pala mga kasambreros in the Philippines ngayong 2020s, no. Number 1 si Kath, tapos number 2 si Alden. So hindi ko lang kung saang source na dito, pero sabi niya dito sa baba kasi yung sources niya ay Nielsen Media, Publicus Asia, ABS-CBN News, Philstar, Pep.ph, no, yun yung kanyang sources na binigay dito sa baba, no, ng picture mga customer. So top 5 most in demand in celebrity endorsers. Definitely, no, si Alden pa lang. So una si Kath, tapos si Alden, pangatlo naman si Vice Ganda, tapos pang-apat si Maine Mendoza, number 5 si Bea Alonzo, mga customers. Tapos may mga endorsers dito or endorsements na binigay dito. Ang hindi lang dito totoo, hindi tama. Si Kath kasi brands. Ang hindi ko lang mahal dito yung Avon at saka McDo. Hindi naman McDo si Kath, no? Mga kasembras. TNT, yes, oo. Avon, Palmolive, Creamy Silk, L'Oreal. L'Oreal ba si Kath, no? Pero yun, medyo may mga konting aberya lang sa kanyang brands, mga kasus na nilagay dito. Pero yun, congratulations pa rin, no, sa Kath din, mga kasus. Nakikita naman natin yun, lalo si Alden, no, mga kasembreros, na most in demand na one of the most in demand celebrity endorsers, mga kasembreros sa Pilipinas. So hindi naman yan sila hindi naman tayo mapabulag, no, sa mga endorsements ni Phenomenal Box Office Cinema King kasi sobrang dami niyang endorsements, mga kasembreros, at saka mga brands na siya yung kinukuha. Kung trusted siya, mga kasembreros, no, at saka legit talaga ng pinagkakatiwalaan ng mga kahit nga yung di ba, mga BYD, OWA, nung ginagawa siyang brand ambassador sa mga kasembreros. Special line clear braces, no, yung mga na-add frutas, di ba, na-add sa kanyang basket this year, mga kasembreros. So yung frutas talaga at saka special line clear braces, bagong-bago at fresh na fresh sa basket ni Alden, mga kasembreros, no. So yun po. Tapos may isang video dito na pinost, no, throwback yata ito during Aldab days pa, mga kasembreros. So parang kinumpila ng isang fan yung mga random videos at saka ganap ni Alden, mga kasembreros, sa kanyang Aldab era. Pero mag-isa lang siya dito, no, sa video, mga kasembreros, na kinuha, parang kinat, mga kasembreros. So wala pa dito si Maine Mendoza, mga kasembreros. Pero po, no, throwback lang siya na mga kasembreros at mga Catdynatics. Tapos next item natin, dito in-interview siya pero hindi gaanong dinig, no. Mga kasembreros, yung narinig ko lang ay sobrang mahina siya. Although naiintindihan ko siya ng konti, no. Ito yata yung time na nagpo-promote siya or nag-explain ng kanyang suot na kay Francis Liberan. So yun siya, no. Tapos promoting local kasi Independence Day din that time. So yun, mahal na mahal niyang local, kung kaya sinuot niya, no, ang isa sa mga ginawa ng sikat na fashion designer na si Francis Liberan. So ready to wear naman itong kanyang kanyang sinuot, mga kasembreros. So sabi nga niya ay buti nilang may nagkasya sa kanya, mga kasus. Pero ito po ay ibang parang hindi ko lang mega, parang hindi siya mega, parang preview yung nag-interview sa kanya, mga kasembreros. So kasi di ba yung iba ay
na ano na rin natin nung nakaraan mga customers, no, nasali na rin natin sa ating mga items. Tapos, yan, last item natin. So, speaking of endorsement, ito po ay posted ng CDO. CDO Homestyle Chili Garlic Corned Beef mga kasambreros. 2 hours ago, sabi niya magbulat kayo sa juicy, sarap at beefy linamnam goodness ng CDO Homestyle Chili Garlic Corned Beef. Taste it to believe it. No, sabi dito mga kasambreros. Sa kusina, sabi dito ni Alden. So yun pala, no, yung CDO pa pala, bago rin pala to sa roaster ni Alden, no? Ngayong 2026 mga kasambreros, kasi dati hindi naman siya yung brand endorser ng CDO. So ngayon ay part na pala siya. So tama pala. So maliban sa BYD, OWA, Frutas, Special and Clear Braces, CDO. So yun yung parang 5 na Fresco na kanyang naging brand ambassador siya or naging brand endorser mga kasambreros. So ibang level, no, si Phenomenal Box Office Cinema King. Alright, so yan lang actually, no, sa ating Captain items. Replay ko po itong mga videos ng nakulitan ni Alden mga customers. And then, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Alden! Dito sa Hong Kong! Palawan! Ay! Palawan! One of the reasons why I decided to go for this look is relates to honor local designers since Independence Day natin, and this only happens once a year, and I think local designers deserve to be highlighted in events like this because we have so much talent here. Sobrang ganda ng ating Word of God mga kasambreros. Sana pa ipatapusin natin. Ang title po ay Magusali Tayo ng Diyos. Bakit kaya ganito, no? Building daw tayo. 1 Corinthians chapter 1 verse 9, for we work together with God. You are God's field, you are God's building also. So ito rin siya mga kasambreros, no? Magusali rin tayo ng Diyos. So alam naman natin yung building, di ba? Yung gusali mga kasambreros. When we talk about infrastructure, yung mga ginagawa ng mga gusali nga mga kasambreros. So parang isipin mo, bakit tayo naging gusali, no? Or naging building din ng Panginoon mga kasambreros. So, ang building na under construction, let's say bahay, or tower for example, or kung ano man mga pinapagawa mga kasambreros na kailangan na material, no? Kailangan na mga materials mga kasambreros. So, tayo kasi ay yung buhay natin araw-araw, okay, yun ay nasa sa mga engineering, architectures, yung mga building. Pero sa atin, sa spiritual, physical, literal life natin, mga kasama, tayo po ay mga kumbaga unfinished, na kumbaga hindi tapos na pinapagawang bahay. Kumbaga pinapagawang mga gusali, no, pinapagawang mga infrastructure, mga kasambreros. So parang tayong ganoon kasi kung isipin natin kung kompleto na tayo, yung buhay natin, yung ugali natin, for example, perfect na, hindi tayo nagkakamali, hindi tayo natitisod, hindi tayo nakagawa ng mistakes, no? Perfect na mga kasama. So, ibig sabihin, nasa langit ka na, no? Kasi yun ang yung yun ang yung pinaka-perfectong lugar, no, na pwedeng marating ng tao, no? Yun yung final, ultimate, at saka forever na yun kapag nasa langit na tayo mga kasambreros. So, hindi lang tayo mag-spend ng 100 years, 200 years, no, 1 million years mga kasambreros sa langit. Naisip niyo ba kung gaano kalalim ang buhay? No, hindi po tayo happy-go-lucky sa mundong ito, no? Gaya ng sasabi nila na, you only live once. Isang beses ka lang mabuhay, kaya enjoy mo lang ang buhay. Yes, tama yun. Tama yung kasabihan ng pero gawin nating tama. Okay, you only live once, YOLO mga kasambreros, but you have to make it right. Kasi may mga taong they only live once, now they enjoy life mga kasambreros, na wala sa Diyos. Okay, hindi tama yung kanilang ginagawa. Ibig sabihin, easy-go-lucky, no? Happy-go-lucky mga kasambreros na kung anong naisipan nilang gawin. Kunwari, gala sila rito, punta sila dito, kain sila dito, kain sila niyan, tapos walang panahon sa Biblia, walang panahon sa panalangin, walang relationship sa Panginoon, walang pananampalataya sa Diyos, no? Ang tao kasi, gusto nila maging happy, pwede sila maging happy without God, pero may kulang pa rin kung isipin. Kung magmuni-muni ka, mag-isa, na parang napuntahan mo na lahat ng gusto mo puntahan.
lugar na ganito, destination na ganito, no? Tourist spot na ganito. Kahit na pumunta ka pa sa Amerika, sa Canada, o sa Taiwan, o sa Thailand, o sa kung saan man dyan, mga kasembreros. Tapos dito sa Pilipinas, no, natikman mo na rin ang halos lahat ng pagkain sa mundo. And yet, parang pag uwi mo ng bahay, dissatisfied ka pa rin. You're still looking for more bookings na mga destinations na gusto mong puntahan or gusto mong kainin ng mga pagkain. No? Kung yun yung routine na ng buhay ng tao. Parang kalakip na ng tao ang pagkain, ang challenges, ang desires, ang dreams. No? Kasi kung wala kang pangarap, ay may problema, mga kasombrero. So yun yung doon umiikot ang ng tao. Let's say yung anak kailangan pag-aralin, kaya natin sa school o pakainin, alagaan, tapos yung asawa pag may sakit, sakasuhin. Ang asawa dapat parating pinapakain o kailangan magluto, maglinis, hugas ng plato, ganito ganyan. So, yung mga asikaso. Yung asikaso natin sa araw-araw nating buhay na parang walang katapusan, mga kasembreros. So, okay yon, tama yun, mga kasembreros. May kailangan tayong gawin sa buhay, pero may mas kailangan tayong makilala at gawin sa buhay. Okay? Ito yung normal natin every routines. Magluto, maglinis, kumain, and so on. Tapos, yung mas malalim doon ay of course, magkaroon tayo ng pananampalataya kay Lord Jesus Christ, mga kasembreros. Kasi ay lahat naman ng bagay sa mundo ito, kahit yung pamilya natin, iiwan natin ito, mga kasus. Walang magiging forever sa mundong ito, mga kasus. That is why if we live life according to the teachings and instructions and truths of God, mga kasembreros, sa Holy Bible, ay talagang yun yung pinaka-purpose ng buhay natin. Okay? We live according to His ways. We live according to Holy Bible, mga kasombrero. So yun yung pinaka-importante sa lahat. We can have all the things that we desire, all the things that we wanted, mga kasombrero, all the things that we need. Sometimes nga kulang pa, no? Mga kasombrero, kung kaya ang mga tao ay hindi sila napapagod. Kung paano napapagod man sila, pero kailangan magtrabaho, mag-income. Kasi imagine niyo ganito yung routine kasi. Kunwari, nakapagtapos ng pag-aaral yung anak mo. So, yung mga susunod na naman na henerasyon, yung apo, yung pamangkin, so yun naman yung poproblemahin natin. So, cycle lang ang buhay natin, mga kasombrero. So, nakita natin, let's say yung anak mo, lumaki na, mag-aasawa na, tapos mga anak na ulit. Tapos yung mga apo na naman, lalaki na naman sila, pag-aaralin na naman sila, mag-aasawa, tapos, so hanggang parang hanggang doon lang. So, tapos tayo, mamamatay na, maging matanda na. So, it's just a matter of decades, mga kasembreros. Pag 10 years old ka, 10 taon din yung mag-move sa ating edad. Tapos, another 10 years, so malaki na. Yung apo mo, 10 years ago, maliit pa, 10 years old. Tapos another 10 years, 20 years old na. So malaki na, no? Mga kasembreros. Tapos tayo naman, 50 na. So parang ganoon, mga kasembreros ba? Tapos, another 10 years, so 30 na yung apo mo, tayo 60 na. So parang it's just a matter of decade, mga kasembreros, na decade, another 10 years, another 10 years. So, kung isipin natin, kung hindi tayo magiging maalam, mga kasembreros, at hindi tayo founded, no, sa pananampalataya kay Lord Jesus Christ, sayang, mga kasembreros, ang opportunity na tayo ay makapagbahagi ng gospel, sayang na makapagbahagi tayo ng love ni Lord Jesus Christ na sa mga taong hindi nakakilala, mga kasembreros. So dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 9, we find a beautiful reminder of God's faithfulness. Faithful talaga ang Panginoon, mga kas. This verse reveals that God is not only the one who calls us, but also the one who remains by our side throughout our journey. So through this short yet powerful verse, we acknowledge not just our calling to follow Jesus Christ, but also that we are called to have fellowship with Him. So fellowship. Kasi sabi niya, we work together, for we work together with God. For you are God's field, you are God's building also. So, yung katapatan ng Diyos, yung kagustuhan, yung love ni Lord, mga kasembreros, ay present talaga siya. Yung katapatan niya ay walang kapantay, walang katulad, mga kasus. Kaya may kantang dakilang katapatan, mga kasembreros. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. So, magdayo ang title ng dakilang katapatan. So, yung kanyang katapatan po ay hindi natatapos, mga kasembreros. So, lahat ng generations mawawala, lahat ng generations mapapalitan.
but the faithfulness, no, and the love of God, mga kasembreros, ay forever po yun. So sa ibang version kasi is fellowship, no? For we work together with God. So iba naman ay fellowship with God, mga kasembreros. So kung pa yung full meaning nito implies a deep personal connection which highlights that our faith is not meant to be a solitary experience. Together, as believers, we share in this divine invitation. So, work together, ibig sabihin, marami, kapapatipon-tipon, mga kasembreros. Kaya nga may church, no? May tinatawag na simbahan, no? Samahan ng mga mananampalataya ni Kristo, mga kasembreros. And yung simbahan, it's not about the physical building, mga kasembreros. It's the group of faithful and believers of Christ, mga kasembreros, na nagtipon. Kasi kahit na nasa ilalim ka lang ng mangga o nasa ilalim kayo ng mangga, kunwari, 5 kayo, no? 10 kayong mga nagba-Bible study. So, church na yon. 3 kayo nagba-Bible study, 4, 5, 6, mga kasembreros sa ilalim ng isang punong kahoy. So, o nasa loob ng tahanan ninyo. So, church na yon, mga kasembreros, because pinagtipon-tipon na mga mananampalataya ni Kristo, mga kasembreros. So, parati po nating tatandaan na ang church is not the building itself. Okay? It's the gathering, no, the unity of the believers of Christ, mga kasembreros. So, 3, 4 hanggang 10 or ano man dyan, mga kasembreros, kahit maramihan kayo, kahit nasa open field kayo, mga kasembreros, let's say sa isang grandstand or sa isang sa isang malawak na area, no, kahit walang building, kahit walang nasisilungan, hanggat kayo po ay you worship and have faith kay Lord Jesus Christ, that can be called a church as well. When we think about God's faithfulness, it assures us that He will always be there for us, guiding and supporting us. It's comforting to know that God who calls us is also the God who equips us for the journey ahead. So grabe, no? Kung kaya ang katapatan ng Diyos talaga ay kapapanaligan, mga kasembreros. Kumaga pa yung asawa natin, anak natin, kahit ano man dyan kung sino man dyan na matalinong tao, mga kasembreros, ay nagkakamali, no? Nagko-commit na mistake, mga kasembreros. Pero ang Diyos po natin ay hindi. That is why tayo yung unfinished or pinaprocess ba ng mga kasembreros, under construction tayo everyday, okay, na building, mga kasembreros, because kasi kung perfecto na tayo, hindi natin kailangan Diyos, okay, but He is with us and He wanted to be with us, mga kasembreros. Kaya sasabi nga niya dito na together, no, we work for God, mga kasembreros. And yung mga kapatiran natin, no, sa church at sa bahay, mga kasembreros, na ang kamananampalataya natin, na kapakatulong natin sa pagbahagi ng gospel, na paggawa ng mga kalooban ng Diyos, mga kasembreros. So sila din po yung ating mga kamanggawa. But Jesus Christ, no, grabe, napaka-amazing na nakakaaliw at saka nakakasarap sa pakiramdam, mga kasembreros, na malaman na ang Diyos natin na gustong maging katrabaho tayo or maging kakamanggagawa, mga kasembreros. And tayo po ang kanyang always under construction na building or gusali, mga kasembreros. Alright? So yun ako sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, no, mas lalo pang malapit na relationship sa Panginoon, because He wanted to be with us, no, be a co-worker, mga kasembreros, together with Him and other believers as well. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.